DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Allah, kabilis ng panahon. Unang araw tayo ngayon ng Oktubre 2024. Martes, sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Julian patungo na sa Taiwan. Signal number 4 sa Batanes, ibinaba na sa signal number 3. Pangulong BBM nakatutok sa epekto ng Bagyong Julian, sapat na tulong at ayuda tiniyak naman. Filing ng Certificate of Candidacy simula na ngayong araw. Higit 1,000 pulis ikinalat sa Metro Manila. Dr. Willie Ong tatakbong senador sa 2025 election sa kabila ng kanyang cancer. Department of Agriculture nagpatupad ng temporary ban sa pag-i-import ng mga poultry products mula France. Globe Telecom nagmamala laban sa bagong voice phishing scam. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita. Inalista ng Pag-asa ang signal number 4 sa Batanes. Ibinaba na ito sa signal number 3 habang gumagalaw na ang Bagyong Julian patungong Taiwan. Bukod sa Batanes, nasa ilalim din ang signal number 3 ang northeastern part ng Babuyan Island, habang signal number 2 naman ang nakataas sa Babuyan Island, Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at northwestern portion ng mainland Cagayan. Nananatili namang nakataas ang signal number 1 sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, rest of Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Ang mga nasabing lugar ay makararanas ng bahagya hanggang sa matinding buhos ng ulan na maaaring magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon pa rin sa Pag-asa, napanatili ng Bagyong Julian ang kanyang lakas habang kumikilos ng pa-westward sa Luzon Strait. Huling namataan ng bagyo sa layong 155 km, kanluran, timog kanluran ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 15 km bawat oras sa ibabaw ng Luzon Strait patungo na nga ng Taiwan. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, maaaring lumabas ng PAR ang bagyo ngayong araw, ngunit muling papasok sa bansa bukas, October 2. Kapag nasa PAR, inaasahang bibilis ito at kikilos pahilagang silangan patungo ng East China Sea at lalabas ng PAR umaga o hapon ng Oktubre 3, araw na ng Huwebes. Gusto nitong Julian dito sa Pilipinas na alis na lang, ibabalik pa. Tiniyak naman ang Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na paghahanda ng pamahalaan para magbigay ng tulong sa lahat ng mga apektado ng Bagyong Julian. Kanyang talumpati sa distribution ng condonation and release of mortgage sa Paniki, Tarlac. Siniguro rin ng Presidente na binabantayan ng gobyerno ang bagyo. Paalala pa ng Presidente sa publiko, patuloy na mag-ingat sa gitna ng pananalasa ng bagyo. So we're just watching it and seeing what will be needed pagkatapos pagdaan ng bagyo. Hanggang sa ngayon, meron lang talagang we're still having to wait for the water to come down and to do everything for the water to come down. Pero hindi pa ito, mag-intensify pa ito eh. So we'll have to watch until it's finished. Una ng tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Field Offices sa Northern Luzon, handa ang mga family food packs at iba pang mga relief items para sa mga apektado ng bagyo. Pinakamatinding bagyo ngayong taon sa Batanes ang Bagyong Julian. Ayon kay Batanes Governor Marilu Caico, 2 taon nang nakalilipas nang huli silang makaranas ng ganito kapaminsalang sakuna. Pinaghandaan naman daw nila ang Bagyong Julian pero hindi nila inaasahan na ganito kalakas ang darating na bagyo. Nagkaroon kami ng plano para sa preparasyon nitong Typhoon Julian. Pero hindi namin talaga in-expect na ganito kalakas. Wow. Ang huling namin na ganito kalakas is
Typhoon Kiko 2022 pa po. So yung dumaan sa taon ay puro banana typhoon lang. Pero ngayon po, napakarami po ng nawalan na ho ng bubong dito. Gumagamit na yung mga bahay ay light materials. Pero lahat po ng mga bangka dito sa Batanes ay nailagay na ho sa safe na lugar. Sa hulingan nilang tala, nasa 30 na ang bakwit sa evacuation centers habang halos 100 turista naman ang stranded sa mga hotel. Sa kabila nito, sinabi pa rin ni Governor Cayco, sapat naman ang kanilang supply ng pagkain hanggang 1 linggo. Sinuspende ng Philippine Coast Guard ang paglalayag sa Northern Quezon dahil pa rin sa malalakas na hampas ng alon, dala pa rin ng bagyong Julian. Unang inanunsyo ng Philippine Coast Guard ang pansamantalang pagpapatigil ng itaas ang signal number 1 sa lugar, kasabay na rin ang abiso ng pag-asa ukol sa masungit na panahong dala ng bagyong Julian. Kabilang sa inabisuhan ng suspensyon ay mga magdaragat mula sa mga bayan ng Polillo, Bordios, Panukulan, Gumalig at Patnanungan. Atay sa anunsyo, muling ipapahintulot lamang ang paglalayag kapag tuluyan ng gumanda ang panahon at sitwasyon ng ating karagatan. Nasagip naman ang otoridad ang nasa 11 katao na na-stranded dahil sa rumaragasang ilog dala ng malalakas na pagulan sa Botolan, San Antonio, Zambales. Sa ulat ng MDRRMO, 8 nasagip ay mga guro na nanggaling sa isang paaralan para tulungan ang mga estudyante. Pero nang pabalik na sila, hindi na madaanan ng ilog na kanilang dinaraanan. Kahit pag gumamit ng sasakyan dahil sa lakas ng pagragasan nito, dulot pa rin ang masamang panahon. Naiulat ang insidente sa Botolan MDRRMO kaya't agad na nagkasa ng rescue operation at ligtas namang naitawid ang mga teacher at 3 iba pa. Ganyan po kasipag ang ating mga public school teachers, Kaya saludo tayo sa ating mga guro na patuloy ho nagsasakripisyo para ho sa kanilang mga estudyante. Mabuhay po kayo. Inaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nito sa Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo para sa mga grupo at mga pamahalaan lokal na nagmamalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department's Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpaplano o ng palaro, depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Campo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag din sa makabuluhang gawain. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mag-aaral na humakot ng parangal sa larangan ng sensya at matematika. Kinilala ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Rose Mabiera. Rose, good morning. Pinapurihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga mag-aaral na nagpamalas ng husay sa larangan ng siyensya, teknolohiya, matematika at inobasyon o STEM. Sa isang social media post, ibinida ng Pangulo ang mga natatanging mag-aaral na humakot ng mga parangal sa sari-saring international STEM competition nitong mga nakaraang buwan. Kabilang diyan ang 1 gold, 1 bronze at 2 honorable mention na inuwi ng 3 mag-aaral mula sa Philippine Science High School sa International Astronomy and Astrophysics Olympiad na ginanap sa Brazil. Ginto rin ang nakamit ng mga mag-aaral na lumahok sa kauna-unahang International Nuclear Science Olympiad at 2 bronze naman ang nasungkit ng Philippine team sa 56th International Chemistry Olympiad. Humakot naman ng gold, silver at bronze medal ang mga Philippine Science High School Sorsogon Region Campus students sa 10th ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey, habang 2 ginto naman ang naiuwi ng bansa sa 24th Singapore Math Olympiad Challenge. Patunay ito ayon sa Pangulo na hindi lamang sa sports lumilikha ng pangalan ang Pilipinas, kundi sa mga STEM subjects din.
Mahalagaan niya ito dahil ang mga subjects na ito ang pinagbabasehan ng paggawa ng mga makabagong teknolohiya na malaking tulong sa pakikilahok at pakikipagsabayan ng Pilipinas sa ekonomiya ng buong mundo. Nangako naman si PBBM na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng naturang larangan. Isang bagong Pilipinas, patuloy ang pagpapatatag ng pundasyon para sa siyensya at teknolohiya. Patuloy ang inobasyon dahil kaalaman ang ating sandata tungo sa isang maunlad at makabagong Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Naglabas naman ang Department of Agriculture ng temporary ban sa pag-i-import ng domestic at wild birds mula sa France. Matapos iulat ang nasabing bansang outbreak ng avian influenza noong unang bahagi ng Agosto. Naglabas si Agriculture Secretary Francisco Tularuel Jr. ng Memorandum Order 40 noong pang September 27 na nagpapataw naman ng ban sa import na sumasaklaw sa mga shipment din ng live poultry products, byproducts, kabilang na ang day-old chicks at saka yung semen. Ayon sa kalihim, ginawa ang desisyon matapos iulat ng France sa World Organization on Animal Health ang breakout ng high pathogenicity avian influenza sa Saint Malo. Gayon din sa Iliet Bilyan. Kasi naman ito. Bretagne sa France noong pang August 7, 2024. Kinumpirma ng laboratory test ang bird flu infection. Ayon naman sa Department of Agriculture, ay patutupad ang ban bilang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng mga infected na ibon at mga byproducts nito. Ayon po kay Secretary Laurel, mapipigilan ng hakbang nito ang pagkalat ng virus na maaaring magdulot ng maluwang epekto sa lokal na industriya ng manok. Sinuspindi din ng DA Memorandum Order 40 ang pag-issue ng Bureau of Animal Industry ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga shipment na ito mula sa France. Ang mga ibon na kinatay o mga produktong naproseso bago ang July 25 ng taong kasalukuyan ay papayagan pa rin makapasok sa Pilipinas. Inatasan naman ang veterinary quarantine offices na pahintuin at kumpiskahin ang mga shipment ng wild at domestic na ibon, itlog, semilya, mga produktong manok at iba pang mga byproducts maliban na lamang doon sa mga heat-treated o yung naluto na. Ay, teka muna, meron na ho tayong bagong mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 1,000 piso. Mahiwagang tunog. Yung dulo yata ang giveaway doon. Het, pakiulit mo nga, Het. Pakiulit mo, Het. Parang naglalakad, ano? Oh, dadapa. Hindi mo. Mukhang mahirapan itong ating mahiwagang tunog ngayon. Ang ating mahiwagang tunog po ay nagkakahalaga na 1,000 pesos. Ang clue, tingnan ho ninyo yung logo ng ang Comadrona. Nandun sa logo ng Comadrona ang isa sa mga items na ginamit po sa mahiwagang tunog. Ayan, check nyo na online. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang pesos lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong share badge. Ulitin natin ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ngayon, siyempre mapapagod ho kayo sa paghahanap ng logo ng ang Comadrona. Aba, mag-shower ho kayo pagkatapos, para ho yung inyo pong mga singit-singit dyan hindi magkaroon ho ng anghit. Ayan, gumamit po kayo ng Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, Laundry Day today.
Hindi naman maulan dito na sa atin sa Metro Manila eh. Kunod noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya, all you need is Pride. Ba't bang pahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi yung mancha based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aba si Sanjo Marudo, nilinaw na hindi pa nila ipinapakita sa publiko ang mukha ng anak nila ni Ria Atayde. Oh, bakit? Sino bang kamukha? Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ipinost ng aktor na si Sanjo Marudo sa kanyang Facebook account na huwag maniwala sa isang vlog na naglabas daw ng mukha ng baby boy nila ni Ria Atayde. Ang sabi ni Sanjo sa kanyang Facebook account, may kumakalat na vlog or blog ng umano'y panganganak ni Ria. Hindi si baby boy Marudo ang baby sa picture. Ang hospital picture ni Ria ay luma na. Huwag basta-basta maniniwala kung hindi legit ang source. Mag-face reveal ni baby sina Z at Ria soon. Hintay lang kayo. Yun ang ipinost sa kanyang Facebook account. Kahit ang proud lola na si Sylvia Sanchez ay hindi nagpapakita sa amin ang mukha ng kanyang apo dahil hinihintay lang niya ang desisyon ni Ria at Sanjo kung kailan nila ipopost ang mukha ng kanilang anak. Hindi rin nila pa ina-announce ang napili nilang pangalan dahil gusto nila ay isahang announcement na, kaya huwag daw basta-basta maniwala sa ipinopost ng ilang vloggers para lamang makakuha ng maraming views. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, mga misis. Sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 2,600 na lang mga pulis sa Bicol ipakakalat para po sa filing ngayong araw na ito ng Certificate of Candidacy. Detalye ng balita mula kay Roel Saldico, RH 18. Diyos maraming aga, Roel. Mahigit sa 2,600 na mga kapulisan ang ipakalat mula ngayong araw hanggang sa Oktubre 8. Kaugnay naman ng paghain naman ang Certificate of Candidacy ng mga kandidatura ng 6 na probinsya sa Bicol. Ito ay upang masiguro naman ang kaligtasan ng mga kandidato na maghain ng kanilang kandidatura para naman sa darating na 2025 midterm election. Ayon kay Police Brigadier General Andy Pires Dizon, priority ng mga kapulisan ang mga lugar na itinuturing na hotspot kapag eleksyon kung saan naganap ang mga aksidente katulad naman ng paninambang pangamaril sa mga kandidato. Nais din ng general na mabantayan ng PNP Bicol ang darating na halalan upang ito ay maging overall peaceful naman, bagamat ang mga ito ay insidente lamang na kung saan hindi maiwasan na tuwing eleksyon. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Roel. Ay, magandang umaga nga pala kay Dr. Kim Tan. Kim Tan, kumusta na daw ho kayo? Sabi ho ng mga taga-Lucena, ha? Ingat po kayo. Samantala, Balik Baril Program, tinugon naman ang mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Dato Angal, Midtimbang sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Dimukutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Isang bayan ng Dato Angal, Midtimbang sa Maguindanao del Sur sa mga panibagong tumugon sa Balik Baril Program sa AOR ng 2nd Mechanized Infantry Battalion. Sa isang simpleng seremonya, pinangunahan ni Dato Angal, Midtimbang Vice Mayor Jomar Uy Midtimbang ang isinagawang handover ng 7 loose firearms kay 2nd Mechanized Infantry Makasag Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Jerome Peñalosa. Nabatid ng mga loose firearms na nagbula sa mga residente sa iba't ibang barangays ng bayan.
Isang homemade RPG launcher ang sinuko mula sa barangay Daon, isang unit naman ng homemade shotgun mula sa barangay Brar, sa barangay Mapayag ay isang homemade RPG launcher, at sa barangay Mitnimbang naman isang M79 grenade launcher, habang sa barangay Nunangan isang tube ng 60mm mortar with base plate, sa barangay Tugal isang M79 grenade launcher at isang 7.62mm bolt action rifle naman mula sa barangay Tulunan. Sa nagpapatuloy na pagtugon ng mga residente sa balik baril program ng pamahalaan sa Maguindanao, malaki umano itong kabawasan sa naglipa ng armas sa community sa bahaging ito ng Barm Region, ayon pa kay Lieutenant Colonel Peñalosa. Mula sa Central Mindanao, RH19 June Di Makutat, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Muling magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa ikalawang sunod na linggo. Para po ito sa gasolina at diesel at una naman para sa kerosene. Batay sa advisory ng mga oil company, 45 centavos per liter ang taas presyo ng gasolina, 90 centimos naman sa diesel habang 30 centimos ang sa kerosene. Isinisi ng Department of Energy ang panibagong taas presyo sa kawalan ng katiyakan sa supply dahil sa pagtaas ng tensyon sa Middle East at sa latest economic stimulus naman ng China. Noong nakarang linggo, tumaas din ang presyo ng gasolina ng 1.10 kada litro. 20 centimos naman ang sa diesel habang walang pagalaw sa presyo ng kerosene. Alas 4:24, mahigit naman sa 300 individual ang nabigyan ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa bayan ng Lobo, Batangas. Sa pangunguna ng tanggapan ni Senator Lito Lapid, nabigyan ng tulong ang nasa 317 kababaihan, mga tsuper, mga senior citizen at mga PWD. Bukod dito, pinasinayaan din ang bagong munisipyo ng Lobo na sinaksihan naman ang kinatawan ni Senator Lapid, si Ginoong Alain Lapid. Tapos naman ang pasasalamat ni Lobo Mayor Lota Manalo sa tulong na ipinagloob ni Senator Supremo, ni Senator Lapid. Hindi lamang para sa pagpapatayo ng bagong gusali, kundi pati na rin sa tulong na ibinahagi sa mga residente. Bago naman ang bus terminal ng Tacloban. Binakante ang lugar para sa mga kandidato na may sasakyan na paparada sa pagpapail ng kanilang COC. Ayun. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Binakante muna ang new bus terminal Tacloban para sa mga kandidato na may sasakyan na magpa-file ng Certificate of Candidacy ngayong araw hanggang sa Oktubre 8. Ito ang sinabi ni Comelec Regional Commission Officer Jeanette Fariola Ruedas sa isang panayam. Ayon kay Ruedas na nakiugnay na sila sa traffic enforcers at kapulisan para ibakante ang naturang lugar para sa mga may sasakyan na maghahain ng COC. Kalakip na nasasama ang mga supporters at para maiwasan ang problema sa daloy ng trapiko, nabatid ng tanggapan ng Comelec Tacloban at Provincial Election Office ay nasa new bus terminal harap ng isang malaking mall sa syudad. Mula dito sa DY Vilacson Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, sa mga magpampile ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw nito, magbaon kayo ng Family Alcohol Proteksyon ng Pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcoholone. Ayun ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Grade 1 student aksidenteng naitulak ng kanyang kalaro. Aba, nabagok ang ulo, patay. Ito po nangyari sa Davao Oriental. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel.
magsagawa rin ng investigasyon ang Lopon Municipal Police Station sa Davao Oriental matapos may natanggap silang report sa kanilang tanggapan na may namatay na 6 na taong gulang na babae, grade 1 student na si alias Thea. Kaya binisita nila ang pamilya ng biktima. Ayon sa impormasyon, aksidente umano natulak ang biktima sa kanyang kalaro na nagresulta sa pagkabagok sa ulo ng biktima sa table ng kanilang silid-aralan. Gayunpaman, nilinaw ng kapulisan na antayin muna nila ang resulta sa gagawing investigasyon ng Department of Education o DepEd sa nasabing insidente bago sila magsagawa ng investigasyon. Ayon naman sa ina ng biktima na mangyari ang insidente, tinawagan siya ng teacher ng kanyang anak na sunduin ang kanyang anak para makauwi na at ikinuwento ng teacher ang buong pangyayari. Pagka-uwi sa kanilang bahay, nagreklamo ang kanyang anak na masakit ang ulo at nakatulog sa upuan. Dagdag pa sa ina ng biktima, September 25 na madaling araw, bumalik ang teacher sa kanilang bahay at nakiusap na ipa-check up ang bata. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas, biglang nanghina ang bata. Kaya kaagad nilang isinugod sa pagamutan, ngunit binawian na ito ng buhay. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, sus, may Ginoo. Ganun trahedya. Ititigil na ng Philippine Airlines ang kanilang flights patungo sa dalawang malalaking lungsod ng China. Ayon sa PAL, pagsapit ng October 8, hindi na sila lilipat patungong Guangzhou, habang October 22 naman titigil na rin patungong Beijing. Bumaba daw kasi ang demand para sa dalawang flight na ito ng PAL na dati isa sa malalaking market ng Philippine Airlines. Yan pa man, magpapatuloy pa rin ang mga flights papuntang Shanghai, Pudong, pero isang flight na lamang bawat araw. Nakakalungkot naman, ano ha? Habang ibang mga lugar nag-i-increase ng kanilang mga flights sa mga lugar na yan, tayo naman nagbawas. Kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX. Director, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning. Priatic lang naman pala yung sa Taal kahapon, ano? Yes, kahapon may periodic eruption tayo and kanina din meron ulit tayo alauna mga 6 minutes pero periodic pa rin. Meron tayong mga 300 meters na plume height. Pero ano, pagputok niyang gano'n, wala namang inilabas ng iba bukod sa plume? Usok lang? Yes, wala naman. And again, kung may ash man, doon lang ito sa, kasi 300 meters lang naman. So hanggang, lang to, doon sa Taal Volcano Island. Oh, anong oras kanina? Alauna? Alauna, 1:10 ng umaga. Kanina lang talaga. Ano, pero yun, bukod sa phreatic eruption, wala namang naramdamang pagyanig? Wala tayong naramdaman. In fact, several days na tayong walang earthquake sa Taal. Fourth day na wala tayong naramdaman na volcanic earthquake sa Taal Volcano. Baka naman ano yun, nag-welcome lang sa mga magpapain lang si OC ngayong araw. Nagpapaalala, huy, may problema pang Taal, ha? Okay. Pero after that 1:10, wala na, hindi na nasundan? Hindi na nasundan. Siguro paliwanag lang natin. Sabihin ng, may phreatic eruption yan. Eruption pa rin yan. Ano bang ibig sabihin ng phreatic eruption, Dr. To? Phreatic eruptions are steam-driven explosions na nangyari ito when water comes into contact with hot volcanic rocks or hot volcanic gases. Mm-hmm. So parang steam lang talaga siya. And alam naman natin na may tubig sa Taal Volcano. So from time to time kakaroon talaga ng phreatic eruptions. Walang kinalaman si Julian, ha? Since April 12, halos more than around 40 na yung phreatic eruptions natin since April 12. Oo. Mas mabuti na yung pautay-utay kaysa naman Big Bang, di ba? That's right. This is much better than kaysa magmatic eruption. Oo. Ayan. Walang kinalaman si Julian, ha? Walang kinalaman si Julian, bagyong Julian. Oo. Baka akala nila. Wala naman, pero kapag meron ka kasing steady supply ng tubig, rainfall that seeps into the ground, pwede rin kasing maka-trigger din yan ng phreatic eruption. So, What about Canlaon? Kumusta ho yung Canlaon? Canlaon Volcano naman ay meron tayong
8 volcanic earthquakes na naitala for the past 24-hour period. Again, this is much lower than the 337 noong September 11. Okay. Nagde-deliberate. And nakapagtala din tayo ng 5,719 tons per day of sulfur dioxide kahapon. Okay. Doc, so, nasa alert level 2 pa rin yung kanilang volcano. Doc, nagde-deliberate pa rin ho sa budget. Kumusta na ho yung modernization ho ng PBOX? Well, supposed to be up for interpellation na ito last week. Kaso nag-recess yung Senate. Oo. So, babalik na lang sa November. Pero it was supposed to be, we were told na dapat Friday last week. Kaso yun na nga, hindi na natuloy kasi Thursday pa lang pala, nag-recess na sila. So, interpellation, pagbalik nila pa ng November. Teka, maikling period na lang yun. Kaya dapat mapabilis pala ito, no ha? O kasi Christmas break na nila eh. Mag-Christmas break na yan after November. Tapos campaign period na sa January. Hindi, February pala. Pero just the same, kaya dapat mapabilis pala talaga ito. Oo, sa ating mga senador, sa ating Senate na ito, di ba? Tapos na sa Congress? Senate na po. Tapos na sa Congress? Sa Congress, oo. Oo. Yes. Sa mga magigiting nating mga senador, baka naman po pwede ho pakibuspasan ho ninyo itong PBOX modernization. Napaka-importante po nito dahil nga sa kalahati po ng workforce ng PBOX nananatiling job order. O yung pong contractual employees. Kawawa naman ho, sinusubuhan natin sa mga hazards pagkatapos wala naman silang sapat na security ng kanilang pong trabaho. Doc, ilalabi ho na patuloy nating ilalabi yan, Doc. Thank you. Maraming salamat, sir. Apo, ingat po kayo. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang Executive Director po ng PBOX. Ganda Umaga, Pilipinas! Teka muna, totoo ba to? Ipinababalik ng BYD. Ito po yung car company na nagbebenta ho ng mga electric vehicle. Ipinababalik ng BYD ang nasa 100,000 electric vehicle nito dahil sa bantang pagkasunog. Sinabi ng State Administration for Market Regulation ng China, nasa kabuuang halos 96,000 ng Dolphin at Yuan vehicle at 9,000 units ng BYD Auto ang ipinarikal ng China mula September 30. Nadiskubre daw kasi ng state regulators na maaaring magkaroon ng micro-cracks ang capacitor ng controller ng sasakyan. Kapag patuloy niya itong ginagamit at napabayaan, posibleng lumaki ang crack at magkakaroon ng short circuit na magdudulot ng overheating at pagkasunog ng kotse. Lubos na mas delikado ang problemang ito kumpara sa nauna pang recall ng 16,000 units dahil naman sa camera display error. Doon sa mga nakabili ho ng BYD, ingat kayo ha. Baka bang tumatakbo ho yan sa gitna ng lansangan, bigla na lang mag-apoy. Basta ako doon pa rin ho ako sa either Toyota or Honda. Pasado na ng ngayong araw ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Ngayong Martes, October 1, ayon sa Commission on Elections Chair na si George Garcia, all systems go na ang poll body para sa aktibidad. Tatagal yan hanggang October 8. Ang paalala ni Chairman Garcia, sa mga aspirante, makabubuting i-fill out muna ang COC form bago magtungo sa mga designated venue. Dinidiscourage din ng COMELEC ang mga individual na magdala ng mga taga-suporta dahil malinaw nila sa batas na hindi pa kandidato ang isang individual kahit na sila'y nakapagsumite na ng COC. Magiging opisyal lamang na kandidato ang isang aspirant sa unang araw ng pangangampanya. So para ho sa mga magpapile dito po sa National Capital Region o para ho sa mga national candidates, sa mga tatakbong senador at mga party list organization, dito ho sila sa may gilid ho ng Manila Hotel. Yung mga lokal sa iba't ibang mga tanggapan po ng COMELEC sa inyo pong mga syudad at bayan. Hinayuhan ang Commission on Elections sa mga kakandidato na limitahan lamang ang isasamang supporter sa paghain ng Certificate of Candidacy. Ang Attorney Rex Laujanco, tagapagsalita ng COMELEC, mahirap kontrolin ang napakaraming tao na kadalasan ay dala ng mga dumaragsang mga taga-suporta.
Sinabi pa ni Lojangco, hindi pa naman sila kandidato kahit na sila ay makapagsumite ng COC, kaya hindi na kailangan ng masyadong maraming supporters. Ipinaliwanag pa ng COMELEC na magiging opisyal lamang sila na kandidato sa unang araw ng pangangampanya. Dinidiscourage po namin ito bagamat hindi po natin sila mapagbabawalan dahil hindi pa po sila saklaw ng batas pangalanan. Malinaw po ang ating mga batas. Hindi pa po sila kandidato kahit sila makapag-file ng COC at ito po nasubukan na rin sa ating Korte Suprema at ganun nga po sinabi ng Supreme Court, magiging kandidato lamang sila sa unang araw ng pangangampanya. Nagpakalat na ng 1,400 na mga pulis ang National Capital Regional Police Office bilang paghanda sa filing ng Certificate of Candidacy simula ngayong araw. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., palilibutan ng mga pulis ang COMELEC Office sa Maynila kung saan inaasahan darag sa mga kandidato lalong-lalo na ang mga supporters nito. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan upang mas mapaigting pang seguridad sa isang linggong election process. Inatasan na ni Nartates ang 5 police district sa Metro Manila. Yan din ang QCPD, ang Manila Police District, Southern Police District, Eastern Police District at Northern Police District para mamahala sa crowd control, traffic at magkaroon din ng help desk sa iba't ibang mga lugar. Kasabay nito nanawagan din ang hepe sa publiko na makisama rin sa pagpapatupad ng maayos at mapayapang filing ng Certificate of Candidacy. Mamaya abangan ho natin yung mga updates po ng ating mga reporter na ikakalat ho sa iba't ibang mga area ng filing ng COC. Ilan na naman ho kayong mga bagay karapatan nasa kanila naman ho yung pagpapasya kung talagang feeling nila sila ho i-qualified di mag-file. Pero wag naman sana yung mga inutusan lang ng duwende o kaya mga ngampanya para sa kapakanan ng mga syokoy. Inalawig pa ng Commission on Elections ang deadline ng voter registration sa mga lugar na apektado ng Bagyong Julian. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, dahil binagyo ang mga residente sa Northern Luzon, binigyan ng autorisasyon ang mga regional offices upang magsagawa ng voters registration ngayong Martes, October 1. Kasabay din ito ng filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Ito ay sa kabila na nagtapos na ng voters registration sa natitirang bahagi ng bansa kahapon at 30 ng Setyembre. Klinaro naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa siya nagbibitiyo sa Nationalista Party matapos na i-anunsyo na sasabak siya sa senatorial race bilang independent candidate. Pero kakausapin daw ng presidential sister sa lalong madaling panahon ng partido na inilarawan niyang mabait at hindi nagkulang ng suporta at pagtangkilik. Sinabi pa ni Senator Amy Marcos, pinag-aaralan niyang maigi kung anong dapat gawin upang hindi maalangan ang sinuman. Samantala, itinanggi din ng senadora na maglalaban ang kanilang mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon sa Ilocos. Ayon sa presidential sister, hindi magsasabong sa politika sina Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok at ang presidential son at Ilocos Norte representative na si Sandro Marcos. Ayon pa kay Senator Amy, kailanman ay hindi nag-away silang magkapatid ng Pangulo. At kung umuupak man siya, ito ay para sa mga taong umaaligid lamang sa Malacanang. Ay, walang ganon. Wala namang ganon. Kailanman, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Matt, magre-re-elect. Iba naman yung posisyon ng dalawa. Higit 7,000 pamilya naman sa 5 lalawigan ng Cordillera na apektuhan ng Bagyong Julian. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat na Romy. Abot sa 7,185 pamilya na kinabibilangan ng 32,679 na individual mula sa 65 barangay sa 5 lalawigan sa Cordillera ang naapektuhan ng Bagyong Julian. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD Field Office Cordillera, 28 pamilya
na kinabibilangan ng 67 katao ang inilikas sa 5 evacuation centers sa rehiyon, samantalang 169 na pamilya na kinabibilangan ng 533 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Isang bahay ang totally damaged at isang bahay naman ang partially damaged. Ayon sa DSWD Cordillera, merong higit sa 108 milyong piso ang nakalaang pondo para sa relief operation at nakaposisyon na rin ang 64,289 na family food packs at 23,720 non-food items ang nakalaan para sa response operation at resource augmentation para suportahan ang mga local government units sa panahon ng kalamidad at emergencies sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Tagina. No classes o level sa Pangasinan dahil sa Bagyong Julian. Santosya Kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Kagabi pa'y nagdeklara na ng no classes o level sa buong Pangasinan ng tanggapan ni Gobernador Ramon Gico III, bunsod ng naranasang patuloy na pag-ulan dito sa lalawigan dala ng Bagyong Julian. Ito'y sa bisa ng Executive Order 0106 Series of 2024 na nilagda ng Gobernador habang ang pagkansela ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan ay pinauubaya sa mga local executives. Ayon sa PDRMO, mahigpit ang kanilang ginagawang monitoring ngayon sa lagay ng San Roque Dam dahil sa kahapon nagbukas na ng isang gate ang Amboklaw habang 2 gates naman ang binuksan ng Binga Dam matapos maabot na ang kanilang normal high water level. Ang tubig mula sa nabanggit na 2 dam ay sinasalo ito ng San Roque Dam na ngayon nasa 273.75 meters na ang water level kung saan 280 meters ang normal high water level nito. Paalala ng PDRMO palaging maging handa at alerto sa mga babala at impormasyon mula sa mga otoridad. Sundin ang mga payo at direktiba para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat ng mga Pangasinense. Ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Alas 4:45. Uy, magandang umaga sa ating mga suking taga-subaybay all over the world, sa mga seafarers natin. Ingat ho kayo. Sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan, kumusta na ho kayo? At sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan nating nakatutok din po sa Japan. Kung uuwi kayo ng Pilipinas, huwag na hong magbaon ng imported na tsokolate. Tangkilikin ang gawang atin, tangkilikin ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po, mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magsasaka hindi na siyadong umaasa sa kopra. Meron na silang high value product na katulad po ng cacao beans at ng iba pang mga raw material para po sa Tangerine Chocolate production. Available po yan sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants, pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, abay pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas pa natin ang ating lokal na ekonomiya. Mahalaga po ngayong October 1 ha, kasi birthday po ni Dr. Helen Tan ngayong araw na ito. Doc Helen, happy birthday ha. Binabati kayo ng buong lalawigan ng Quezon. At ang ka-birthday niya si Let Narciso. Aba naman. Let ha, maraming salamat sa breakfast ngayong umaga ha. Thank you. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, ang dami pa lang magpapakain ngayong araw na ito pagka nagkataon na. Samantala, may isa pang witness na magsasalita sa House Quad Committee ukol sa pagpatay kay dating PCSO official Wesley Barayuga noong 2020. Kaugnay ito ng unang inilahad ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza na sina NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at dating PCSO General Manager Hiroyima Garma ang mastermind sa pagpatay kay Barayuga. Sa panayam naman ng DZRH, sinabi ng Quadcom Chair si Surigao del Sur o Surigao del Norte Representative Robert H. Marbers, sasalang sa Quadcom ang isang Nelson Mariano para pagtibayin ang testimonya laban kina Garma.
Ayon kay Barbers, nakatagdasan ang magbigay ng pahayag si Nelson sa nagdaang pagdinig pero naubusan lamang ito ng oras. Yes, mukhang eligible siya dito sa Witness Protection Program, pero meron kasing prohibition itong Witness Protection Program na hindi ito mag-a-apply sa mga current kawani ng gobyerno, no? Pero meron din daw pong exemption, kaya yun ang pinag-aaralan nila. Meron daw batas na pinasa na kung saan merong possibility na maipasok sa WPPO, Witness Protection Program, ang mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo na kung law enforcer, kapag mabigat ang kanyang testimonya at ito'y nagawa sa isang legislative inquiry. Samantala, pinag-aaralan pa rin daw ng Department of Justice kung posible namang mabigyan ng witness o masa ilalim din sa witness protection si Mendoza dahil naman sa kanya naging pag-amin. Yes, yung Nelson, yung isang witness na pinisinta rin namin, si Nelson, pero nawala na ng oras. Okay, si Nelson ay dating pulis, no? Siya po ay natanggal sa pagkakapulis sa kasong administrative, no? At nung siya ay natanggal, siya ho ay may mga kilalang mga humahawak na mga hitman. Ika nga. So, kinontak siya ni Colonel Santi Mendoza para maghanap na magtatrabaho dito. Ayun. Alas 4:48 ang oras sa buong kapuluan. Welcome naman kay Senator Christopher Bongo. Ang plano ng Philippine National Police na muling buksan ang investigasyon na ng pagpatay sa dating opisyal ng Philippine Charter 66 Office na si Wesley Barayuga. Sinabi ni Senator Go na marapat lamang na mabigyan ng hustisya ang pamilya ni Barayuga na dapat sana'y noon pa nakuha ng mga ito. Ayon kay Senator Go, mabuti na rin maimbestigahan muli ang kaso upang mapanagot ang mga taong may kinalaman dito. Nilinaw rin ni Senator Go na wala siyang alam sa sinasabing motibo sa pagpatay kay Barayuga o anumang impormasyon na meron si nating PCSO Chair Anselmo Simeon Pinili ukol dito. Iginit niya, senador na siya ng mga panahon yun at bilang chair ng Senate Committee on Health, nakatutok siya sa COVID-19 pandemic. Tumutulong rin niya siya sa Administrasyong Duterte sa pagtugon sa mga suliranan ng bansa. At kapag may inilalapit sa kanya na mga issue report, palagi niya itong nire-repair sa kaukulang opisina, ahensya, opisyal. Lalo na kung hindi naman niya trabaho na aksyonan ito dahil bilang senador may sarili siyang mandato. Sinabi pa ni Senator Go, hindi rin niya maaaring pakialaman ang proseso ng kapulisan ukol sa insidente at sinabing, that is why I take exception sa mga ibinabalita sa media na may alam ako sa motibo ng pagpatay sa isang tao at wala raw akong ginawa. Please get your facts straight. Ayan, yan ho sabi ni Senator Bongo. Doon na lamang sana tayo sa totoo at tama. Sinabi pa ng senador, kilala siya ng mga tao at na nais niyang magtrabaho at magserbisyo lamang sa kapwa niya na mamamayang Pilipino. Dalawang individual, kalaboso naman sa iligal na baril at droga sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Nakalaboso dalawang individual matapos mahulihan ng baril at droga sa magkahiwalay na lugar sa Bataan. Sa ulat mula sa Camp Cerrillo Tolentino, lungsod ng Balanga, kay Bataan PD Colonel Parmetria, unang naaresto ang isang lalaki sa Barangay Santa Rosa, Pilar. Makarang isumbong ito sa Pilar Pempi na may dala itong baril habang naglalakad umano sa karsada. Nakumpiska dito ng mga tauhan ni Pilar Chief Major Larry Valencia ang isang 38 revolver na kargado ng bala at halagang 680 pesos na shabu. Sumunod na nadakip ang isang lalaki na nagbenta naman ang baril sa Barangay St. Francis Juan Limay. Isang 38 revolver na kargado ng 3 bala ang nakumpiska dito ng mga tauhan ni Limay Chief Major Dennis Duran at shabu na nasa 1.5 gramo na nagkakalaga ito sa 10,227 pesos at marijuana na nasa 1.8 gramo na nagkakalaga naman ito sa 219 pesos. Ang mga nadakip ay sinampa na kahapon sa Provincial Prosecutor Office ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani ko bilang RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May paama kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Alas 4:52. Pilipinas.
Ay, magandang umaga po sa mga suki natin all over the world. Magandang umaga po sa Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Akala nyo, nakalimutan ko na ha. Siyempre, Boss Manny ha, pagaling ka ng gusto ha para maging ready ka sa inyong nalalapit na concert pagdating nyo sa Pilipinas. Tita Cora, si Sir Art, at saka si Ma'am Linda, yan din si The Debonair, Junior Bao, at saka si Tita Lloyds ha. Ingat ho kayo dyan. Inaabangan na rin ho nila yung pagdating sa kanila ng Ultabayo. Ayan. Ano ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Ano ho? At kaya naman ito nire-recommenda ho ng mga doktor. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrein plasma na sumailalim po sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrein plasma. Ganun ho siya kalakas kahit habang tayo natutulog, itinataboy po yung mga toksin sa ating katawan. Kaya na-achieve ho natin ang maglakas ng ating immunity. Ngayon, dahil po sa nakakatulog din ho tayo ng mahimbing, umaabot ho tayo doon sa level 4 ng ating pagtulog, magkakaroon tayo ng panibagong sigla, ng panibagong lakas para meron tayong sapat na energy sa pagharap ng panibagong bukas. Kaya sa panahon ng stress, pumiyat at pagod, kailangan ho natin ng Ultabayo, lalong-lalo na sa mga senior citizen at saka yung mga on the go lagi, yung mga active na active. Available po ang Ultabayo sa Lazada, Shopee, siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung kayo po may mga concerns pa, may mga katanungan ho kayo, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo ay available din po sa Mercury Drug, lahat po ng branches na Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! May napili na ang Pangulong Bongbong Marcos na susunod na magiging kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ay bilang kapalit ni Secretary Benhur Abalos na kakandidato naman sa pagkasenador. Ayon sa Pangulong BBM, inaanunsyo niya ang pangalan sa oras na formal nang maghain ng kanyang kandidatura si Secretary Abalos ngayong linggo. Iginit ni Marcos na ayaw niyang maramdaman ni Abalos na pinaalis na niya ito sa pwesto dahil naging maganda naman ang trabaho ng kalihim sa kanyang panahon ng panunungkulan bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ang tanong, sino kaya ang ipapalit kay Secretary Abalos? Senator Amy ayaw ngang maipit sa banggaan ni na Pangulong BBM at BP Sara kung kaya't mas piniling mas maging independent sa 2025 elections. Detalye na balita mula kay Raymond Advance, RH28. Good morning, Raymond. Inamin ni Senador Amy Marcos na malaking konsiderasyon ang paghihiwalay ng landas sa politika ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte ang desisyon niyang maging independent. Ito'y kahit na isinama siya sa alyansa ng bagong Pilipinas senatorial slate ng administrasyon. Ayon kay Senador Amy, ayaw niyang kumampi sa kahit sino sa dalawa dahil pareho silang malalapit sa kanya. Gusto nitong magkasundo pa rin ang dalawa na nasimulan sa binuo nilang unit team, ngunit kung hindi pa sila handang mag-usap ay maghihintay muna siya sa tabi. Sa kanyang tingin ay mas makatawid siya sa magkabila ang grupo kung siya ay magiging independent at maraming sektor na kanya makakausap sa ganitong sitwasyon, bagamat first time niya itong gawin sa kanyang political career. Narito si Senador Amy Marcos. Ang malaking konsiderasyon yung sitwasyon ko, yun talaga ang pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig doon sa isa at ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas!
Winakasana ng Dr. Vlogger na si Dr. Willie Ong ang mga tatakbo siya sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ito ay matapos kumpirmahin mismo ni Dr. Ong sa kanyang Facebook Live. Nakakandidato nga siya sa pagkasenador sa susunod na taon sa kabila ng pakikipaglaban niya sa sarcoma cancer. Ayon kay Doc Willie, tatakbo siya bilang independent candidate at mangangampanya gamit ang social media. Naproseso na rin na niya ang mga kinakailangang dokumento at ang kanyang asawang si Dr. Lisa ang maghahain ito sa October 2. Bukas po yan dito sa Pilipinas habang siya ay nasa Singapore at nagpapagaling. Magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa. Kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun na pinakasalan niya ako. My God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Inanunsyo na rin ni Saging Party List Representative Rodante Marcoleta na tatakbo din siya sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Sa kanyang FB Live, sinabi naman ng kongresista na lumalakas ang panawagan ng mga kababayan sa kanyang pagtakbong senador. Bunsod na rin ang mga huling pangyayari sa larangan ng politika. Pangako nito, wala nang atrasan ang kanyang desisyon na tumutukoy sa pangyayari noong 2022 elections kung saan siya ay nagpasya na kumandidatong senador. Ngunit bandang huli ay nagbagong isip at tumakbo sa ilalim ng Sagip Party List. Bago ang mahalagang anunsyo, naging kapansin-pansin ang pakikipagtalo ni Marcoleta sa mga mababatas na tumatalakay sa budget upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte. Aba, si Congressman Joey Salceda rin tatakbo bilang gobernador ng Albay sa 2025 midterm elections. Ang chair ng House Committee on Ways and Means. Ito ay sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang ikatlo at huling termino bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Albay sa 2025. Magiging running mate ng kongresista si Parida Diday Co. Ang pinakabatang kapatid naman ni House Committee on Appropriations Chair, ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Matatandang si Salceda ay naging gobernador ng Albay mula 2007 hanggang 2016. Habang sila ho'y nag-iisip ng pagtakbo. Nananawagan naman ho ang mga kababayan natin na yung pong mga lugar na dapat na hindi binabaha ay dapat hong malunasan, ha? Ayan yung pondo para po sa flood control. Dapat ho na-allocate talaga sa flood control, ha? Pero naghahanap po tayo ng flood-free na mga lugar na mabibili. Nandiyan ho yung mga proyekto ng Westchester Realty. Sabi nga ni Malu Cabral, yung Sibera Mabalacat, hindi ho nakakaranas ho ng mga pagbaha. Yan ang po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang down payment, 21 gigs. At tinutukoy po natin ang mga proyekto ng Westchester Realty sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira at saka yung Sibera Prestige. Sa loob po mismo ng township ang munisipyo, simbahan, eskwelahan, palengke, mga department store, mga grocery. Ano pang hinahanap po ninyo? Hindi nyo na kinakailangan bumahet maipit ho sa traffic pag putugon ho kayo sa mga pangangailangan. Napakalapit lamang din po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya para ho doon sa mga gustong magkaroon ng magandang investment, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Kung ngayon pa kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Sabi nga ni Secretary Jerry Acosar, bakit ka pa mangungupahan kung kaya mong magkabahay na? Maganda umaga, Pilipinas! 504
kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Nananatiling apektado ng shellfish ban ang 10 lugar sa Visayas at Mindanao dulot naman ng red tide. Ibig sabihin, bawal pa rin pagkain ng lahat ng uri ng shellfish kasama ang alamang sa mga susunod na lugar. Ito po yung Carigara Bay sa Leyte, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Cambatutay sa Maqueda, Irong-Irong Bay, Daram at Sumaraga Island naman sa Samar. Yanga Bay sa Surigao del Sur, Dumaguilas Bay sa Zamboanga del Sur at Tungawan sa Zamboanga, Sibugay. Sa kabila nito, paglilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ligtas naman kainin ng isda, pusit at hipon sa mga nabanggit na lugar basta't sariwa, hugasang mabuti, linisin hong mabuti at saka lutuing mabuti. Patay ang 2 individual na voluntaryong tumulong lamang sa mga bumbero upang apunahin ang forest fire na sumiklab naman sa Central Greece. Ulat na natanggap ng DZRH News nagsimula ang sunog nito pang linggo. Mabilis na kumalat na dahil sa malakas na hangin dahilan para mahirapan ang mga bumbero maapulang apoy. Nasa 15 sasakyan, 7 water bombers at 3 helicopter na rin ang ipinadala sa lugar kung saan kumalat ang sunog. Sa pilitan na rin pinalilikas sa mga residente malapit sa wildfire, kabilang ang mga residente ng Pairagus, El Yenico at Kalitea. Yan po ay sa Greece, ha? Kita naman ninyo, talagang iba talagang mundo, ha? Yung iba namumroblema sa baha at matalakas na bagyo. Doon ho naman sa Greece, wildfire ang problema nila. Nananawagan ang Caritas Philippines sa lahat ng mga botante. Huwag susuportahan ang mga kandidato na kasama sa political dynasty sa nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon sa Caritas Philippines Vice Chair, si San Carlos Negros Occidental Bishop Gerardo Alminasa, dapat na maging mapanuri sa mga maghahain ng kandidatura at suportahan lamang iyong mga karapat-dapat na maglingkod sa bayan. Panawagan pa ng obispo sa lahat ng mga rehistradong botante. Gamitin ang karapatan na bumoto sa nalalapit na eleksyon alinsunod sa inyong konsensya at hindi dahil sa ipinamimigay na kwarta. Magandang umaga, Pilipinas! Dito sa ibang lugar sa Metro Manila, matindi na po ang hatagan. Kumusta ho yung mga taga Marikina? Bumaba daw ba ng pondo? Seguridad, tiniyak naman ng pulisya sa buong Central Luzon ngayong araw ng filing ng COC. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Good morning, Sir Angel. Ngayong araw, unang araw nga ng filing ng Certificate of Candidacy, ang buong Region 3 Command ng PNP sa Camp Olivat sa pamamagitan ni Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ay tiniyak na may inilatag na magbabantay ng mga kapulisan sa lahat ng mga precincts para nga doon sa mga tanggapan ng COMELEC na magpa-file na ngayon ng mga kandidato. Batay sa kautusan ng naturang general, mahalaga ang eleksyon na ito ngayong taon dahil nga sa hindi pa nga lamang natatapos ang mga nakalipas na mga insidente ng mga bagyo ay kinakailangan nandito pa rin ang sa gitna ng ganitong sitwasyon ang ating mga kapulisan. Sa ngayon, Anya, ay sunod-sunod na ang mga inilatag na mga pagtutulong at ang katuwang dito ang Department of Education, gayon din ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Papangunahan ng PNP ang pagbabantay sa lahat ng mga tanggapan ng COMELEC. Inaasahan ang libo-libo na mga nag-a-aspire na mga kandidato ang magpa-file ngayong araw. Samantala, sa bahagi naman ng Cagayan ay may mga ilan pa rin na nagdeklara ng suspension of classes dahil pa rin sa bagyong si Julian.
Ang mga ito, ang kindergarten hanggang sa grade 12, ang bayan ng Gonzaga, Camalaniugan, Alakapan at Santo Niño. Gayun din ang sa lahat naman ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, ang bayan ng Lalo, Tuaw, Igig at Amulong. Habang sa Apari ay sa lahat ng antas din ng pampublikong paaralan. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grace, sinong matunog na tatakbo sa Nueva Ecija? Ang alam mo, Sir Angel, hanggang ngayon ay wala pa rin kaming naririnig. Pero ang mga ugong-ugong pa rin ay nandiyan pa rin ang mga umali na sinasabing tatakbo. Pero yung makakalaban ay wala pa kaming mga nababalitaan. Oo. Pero may mga ilan na sinasabi, ang Vergara, meron ding ilan na yung mga dating nasa Congress ay may nag-a-aspire na tumakbo sa pagka-gobernador. So lahat ng yan ay malalaman lang natin ngayong linggong ito para sa pagpa-file ng COC. Yan ang ating aabalangan para sure kung sino nga ba ang magpa-fight ngayon dito sa Nueva Ecija. Sige, abangan natin. Balitaan mo kami, ha? Abangan natin. Thank you. Abangan. Okay, yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang Globe Telecom kaugnay ng bagong boys phishing scam. Ayon sa kumpanya, nagpapanggap na opisyal ng National Telecommunications Commission ng mga scammer. Sinasabi sa kanilang mga biktima na sangkot sa iligal na aktibidad ang kanilang numero. Oras na kumagat sa modus ang biktima, hihingan ito ng salapi ng scammer at mabantaan na aarestuhin kung hindi makikipag-cooperate. Ang paalala ng Globe sa lahat ng kanilang mga customer, huwag magpapabiktima sa naturang modus. Maging mapanuri at agarang i-report ang mga kahina-hinalang tawag. Tinimok din ang kumpanya ang publiko na huwag nang i-entertain ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Iwasang magbigay ng personal o financial na impormasyon sa pamamagitan lamang po ng mga tawag ng mga scammer na yan, ha? Ba't nga ba hindi maubos itong mga scammer na ito, ha? Ba't hindi pa sila kunin ni Lord? Epektibo na rin ngayong araw ang tasingil sa parking pay sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa inilabas na bagong parking rates ng pamunuan ng New NAIA Infra Corporation, ito na, ha? Ang overnight parking fee ay 1,200 para sa mga four-wheelers o mga kotse mula sa dating 300 pesos lamang. Lumobo rin sa 480 pesos ang overnight parking ng mga motorsiklo, 2,400 naman sa mga bus. Sumipa na rin sa 20 pesos ang singil sa mga motorsiklo sa unang 2 oras at may dagdag na 10 piso sa bawat na oras. Tumaas naman ng 100 pesos ang kada 2 oras na pagpark ng mga bus. May dagdag na 50 pesos sa kada 1 oras na itatagal nito sa parking lot ng NAIA. Paniwanag naman ang pamunuan, kailangan ng naturang adjustment para matiyak ang patuloy na maintenance at pagsasaayos ng mga pasilidad ng paliparan. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa, kasama natin. Dan, good morning. Good morning po Sir Angelo at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Huling namataan yung sentro ng mata ni Bagyong Julian sa line 205 kilometers kanluran ng Itbay at Batanes. Isa na itong super typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 185 kilometers per hour, pagbukso na umaabot sa 230 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalo na mabagal west-northwestward at inasahan natin na sa mga susunod na araw or sa mga susunod na oras ay unti-unti na itong lalayo sa ating kalupaan. As of 5 a.m. today, nakataas itong tropical cyclone wind signal number 2 sa area ng Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte at sa northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ang nakataas dito sa rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at sa northern portion
ng Nueva Ecija. Kaya sa mga areas na ito, especially sa mga areas under wind signal number 2, maganda pa rin tayo sa mga banta ng malalakas na hangin dahil posible pa rin tayo makaranas doon ng mga pagbukso ng hangin na dala ng bagyong Julian. Itong si Julian magdudulot pa rin ng mga malalakas na pag-ulan ngayong araw. So for the next 24 hours, especially dito sa area ng Northern Luzon, pinaka-maapektuhan nito ang area na extreme Northern Luzon. So posible pa rin tayo makaranas dyan ng intense torrential rains. Kaya maghanda pa rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inasahan natin for the next 24 hours, tuloy-tuloy pa rin itong mga pag-ulan na ating mararanasan. At dito naman sa area ng Central Luzon, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan, sasamahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of the country, ay mas maliwanag sa panahon na ating inaasahan, pero posible pa rin yung mga tsansa ng isolated thunderstorms throughout the day. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa northern at western seaboard sa Northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyang pandagat sa mga areas na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalon hanggang sa napakalong karagatan. Sir Angelo? Yung pag-curve ni Julian, in any way, makaka-apekto pa rin yun? Well, sa ngayon, yung galaw niya kasi, Sir Angelo, west-northwestward ng mabagal. So usually naman po, pag nagre-recurve na yung bagyo, ay ito yung tinatawag nating recurvature period, nagbabagal siya ng kaunti bago siya lumiko papalayo sa ating kalupaan. So sa ngayon, nag-undergo siya ng recurvature period. So sa mga susunod na araw, or at least for the next hours, unti-unti na itong mas lalayo pa sa ating kalupaan papunta dito sa area ng southwestern Taiwan. Unusual ba yan? Yung pag-recurve ng bagyo? Normal naman sa lahat sa lahat ng bagyo, Sir Angelo, na pinagdadaanan talaga niya yung recurvature period. So pag nagre-recurve siya, na-timing lang kumbaga na yung pag-recurve niya malapit sa ating kalupaan. Kaya sa mga nakaraang oras, mabagal yung paggalaw niya, kaya nanatili siya kumbaga dito sa area ng extreme Northern Luzon na kung saan nakaranas nga tayo ng mga malalakas na pagulan. Wala nang ibang parating towards the weekend? At least for this week, wala pa tayo inaasahan, Sir Angelo. Pero for October, 2 to 3 na bagyo ulit ang ating inaasahang papasok or mamumuo sa ating PAR. So ayun po, umantabi po tayo sa mga future updates ng Pag-asa. Yung cloud cluster na yan sa ibaba, ano yan? Opo, parte po 'yan ng sirkulasyon ng Super Typhoon Julian. Ganun kalaki? Opo, so actually itong Central Zone makakaranas ng mga kaulapan for today. Pero for Metro Manila and the rest of the country, inaasahan natin na at least for this day improving weather conditions na. Pero kung napansin rin po natin, may mga pag-ulan tayo ngayong madaling araw. So ito yung early morning thunderstorms. Hindi naman po natin ito inaasahan magtatagal sa buong araw. Ayun. Uy, naging kapuna-puna din. Wala masyadong kabuti nitong August, September. Opo, kumbaga. Ano yan? Dalan din ng pagbabago ng panahon? Most likely po, medyo unusual nga po na yung naka-anim tayo for September. So sige, anyway. Ganun po yung vitamin C dan ha. Kinakailangan nyo yan dahil puyatan pa rin kayo dyan. Thank you. Salamat po sa pagpapaalala. Thank you, Dan. Morning po. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw na ito. Huwag kalimutan, magbaon po ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. And speaking of komadrona, ito po ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ano yan ha? Parang may naglalakad na kung ano at biglang natisod. Ano ha? Ang clue! Ayan, nag-glow. Ilabas nga natin asan yung logo. Yan. Yan yung logo ng Comadrona Party List. Ang isa sa mga items na hinahanap natin ay makikita ho ninyo sa logo ng ang Comadrona. Ayan, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot.
Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung kayo po na may sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. So sagot na. At sayang po ang ating 1,000 ha. Pahirapan to. 5:19 ang oras sa buong kapuluan. Champion Pilipinas. 24 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po mag-ultabayo. Ano nga ba pong ultabayo? Pero sabi ho ng mga doktor, anytime naman po pwede natin i-take, pinakamaganda nga, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para ma-maximize natin ha. Pero ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po ng mga Hapon sa napakahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero. Ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po ng postbiotic o ng ultabayo sa katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya yun po ang yung 50 billion cells na yan ng Lactococcus lactis strain plasma ang nagtataboy po ng mga toxin sa ating katawan. Kaya habang tayo natutulog, na-achieve natin ang magandang tulog, ang 4th degree na ating tulog, kaya nagkakaroon tayo ng panibagong lakas sa kinabukasan, may sapat na proteksyon dahil lumalakas po ang ating immune system. Ayan ha. Kaya sa panahon ng stress, panahon na matinding puyat at pagod, lalong-lalo na sa mga magpapail ng kanilang Certificate of Candidacy at naghahangad na manalo. Siyempre, stressful ho ang kanilang buhay sa mga susunod na araw at mga buwan na mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ayan ha. At wag natin kalimutan, available po ito sa Lazada at Shopee, pero siguraduhin lamang na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Sa mga senior citizen, kung may mga katanungan pa kayo ha, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. At ito po ay available din sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang mahalagang paalala, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sumampa na sa 128 katao ang nasawi sa pananalasa ng Hurricane Helen. Ito po ay sa North at South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee at Virginia sa Amerika. Kasunod ito ng paglandfall ng bagyo na nagdulot ng matinding pagbaha, pagkasira ng mga kabahayan at mga daan at mga infrastruktura. Patuloy naman ang recovery effort ng mga otoridad sa North Carolina, Atlanta at Florida. Tuloy-tuloy din ang paghahanap sa mahigit 1,000 katao pa na nawawala. At balik normal na operasyon ang ilang flights, ngunit ilang mga lugar ang walang supply ng kuryente. Kita nyo, ano ha? Matindi din yung pananalasa ng Hurricane Helen. Yan po sa bahaging yan ng North at South Carolina. Inalista ng Philippine Health Insurance Corporation ang single period confinement rule. Tumutukoy ito sa polisiya kung saan isang beses lamang maaaring makinabang ang mga miyembro ng PhilHealth sa kanilang benepisyo sa state health insurance sa loob ng 90 calendar days o 3 buwan. Ito'y kung sakaling 2 beses o higit pa sa loob ng 3 buwan ma-admit sa ospital ang isang pasyente. Kung halimbawa, hikain ka. O hindi ka pwedeng hikain muna within the next few days dahil hindi ka po pwedeng masailalim ng PhilHealth. Ayon sa PhilHealth spokesperson si Dr. Israel Pargas, ang desisyong i-abolish ang single period confinement rule ay resulta ng ginawang meeting ng board noong nakalipas na Biyernes. Samantala, wala pang anunsyo kung kailan magiging epektibo ang pagtanggal sa SPC. Noong 2023, umabot ng 26,700 claims ang tinanggihan ng ahensya dahil sa rule na ito na may kinalaman sa single period confinement. Diba? Kung hindi ba naman kagunggungan yan, mantakin ho ninyo, hindi ka pwedeng ma-confine dahil sa isang katulad. Paano halimbawa kung yun na talagang sakit mo? Napanatili ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang trust at approval ratings matapos na makakuha ng 50%. Mata ito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia noong Setyembre. Samantala, nabawasan naman ang kumpiyansa at pagtitiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte kung ikukumpara ito noong Hunyo.
Ayon sa survey, nakakuha si BP Sara ng 60% approval rating, 61% trust rating naman itong nakalipas na buwan, mas mababa kumpara sa 69% approval rating at 71% trust rating noong Hunyo. Mayorya naman ng mga Pilipino ang nagtitiwala at kumpiyansa sa trabaho ni Senate President Jesus Escudero. Nakakuha ito ng approval rating ng 60, habang 56 naman ang kanyang trust rating. Habang napanatili din ni Speaker Martin Romualdez ang performance sa trust rating na 44, isinagawa ang Pulse Asia Survey noong September 6 hanggang 13 na nilahukan ng 2,400 respondents nationwide. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi siya namamangka sa dalawang ilog matapos kumala sa senatorial slate ng administrasyon. Ayon sa presidential sister, nais lamang niyang maging tangway upang makapag-usap at magkaisa ang lahat ng mga partido. Isa niyang malaking sakripisyo ang pagtakbo bilang independent candidate sa 2025 midterm elections, pero kailangan niyang maging malaya upang makausap ang lahat ng grupo. Sinabi pa ni Senator Amy, inaalala niya lamang ang init sa halalan kung saan may malulupit na mga banat, bagay na hindi niya umano kayang tiisin, kaya siya kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Pangulong BBM. Tinanggit pa ng mababatas na pinakamalaki niyang naging konsiderasyon ang kanyang sitwasyon kung bakit tumanggi siyang mapasama sa senatorial slate ng kanyang kapatid. Idiniin pa ni Senator Marcos na bilang isang kaibigan, hindi dapat pinapanigan o kaya kinakampihan ng isa mula sa dalawang malalapit sa kanya na nag-aaway. Dapat niyang maging tulay pa nga siya upang magkaayos ang mga ito, at kung hindi sila handa ay dapat na maghintay muna. Hindi, kinakailangan lang maliwanagan na di ako na namamangka sa dalawang ilog at ayokong sinasabi yun dahil ako'y nagnanais na maging tangway ang pagtatagpo ng lahat ng ilog para makapag-usap at magkaisa at sa wakas may magawa para sa ating bayan. It's a tremendous sacrifice to stand alone, but I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Malaya naman sa pagkakautang sa lupa ang nasa 3,527 agrarian reform beneficiaries ng Tarlac. Ito'y signawang distribution ng Certificates of Condonation with the release of mortgage ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Pangulo, isang karangalan sa isang presidente na buuin ang pangarap ng milyon-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling magsariling lupa at mabura ang kanilang pagkakautang. Kasabay nito, hiniling ng presidente sa mga magsasaka na pagyamanin pa ang mga lupang sakahan, hindi lamang sa pansariling pag-unlad kundi para sa buong Pilipinas. May isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sanang paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin ang Chairman ng Senate Committee on Health, si Senator Bongo. Senator, may buntag di mo sen. May buntag. Magandang umaga po, Sir Angel, at sa mga tagapakinig ng programa ninyo sa DZRH. Oo, yan ha. Naku, daming issue na dapat naming maitanong ho sa inyo. Number 1, nabanggit kasi sa last hearing ng COD Committee yung pangalan nyo tungkol nga sa issue nung napatay na dating PCSO official, si dating General Wesley Marayuga. Any comment on this, Senator? Wini-welcome ko po ang balak ng pambansang kapulisan na muling buksan ang investigasyon sa pagpatay sa dating opisyal ng PCSO na si Wesley Marayuga. Dapat lamang po mabigyan ng hustisya ang kanyang pamilya, ay nabigyan na po ng hustisya yan. Okay? Ganun pa man,
mabuti na rin po ay maimbestigahan yung muli ngayon para mapanagot ang dapat mapanagot. Nais ko rin klaruhin na wala akong alam sa sinasabing motibo sa kanyang pagkamatay o anumang impormasyon na mayroon si dating PCSO chairman Anselmo Pinili ukol dito. Sila magkakasi po yung dalawa. Senador na po ako nung panahong yon. That was 2020. At yun yung kasagsagan po ng pandemya. At alam niyo, yung panahong yon, sobrang busy tayo. Halos araw-araw ay nakatutok po tayo sa paano pagtugon po sa pandemya. At tumutulong lamang po ako sa Duterte administration kay dating Pangulo sa pagtugon sa mga suliranin ng bansa. Ngunit pag alam niyo naman po, pag may inilalapit sa atin na may report o issue, parati kong nire-refer po yan sa kaukulang opisina, ahensya opisyal. Lalo na po hindi ko namang trabahong aksyonan ang mga yon dahil senador na po ako that time. Kami po senador at may sariling mandato at bilang mambabatas. Ngunit yung panahon yun, sobrang busy po natin sa pandemya. Hindi pa natin alam kung ano yung direksyon ng pandemya ng panahon yun. Kadalasan ay lockdown at makikita nyo, talk to the people po si dating Pangulong Duterte, makikita nyo sa television. Sa totoo lang po, hindi ko rin naman po pwedeng pakialaman ang proseso ng ating kapulisan tungkol sa insidente. That is why I take exemption sa mga ibinabalita sa media na may alam po ako sa motibo ng pagkamatay ng isang tao at wala raw po akong ginawa. Please get your facts straight. Doon lamang po tayo sa totoo at tama. Kilala niyo po ako. Mas gusto ko pong magtrabaho at magserbisyo lamang po sa kapwa nating Pilipino. You recall that instant na sinabing may inilapit sa inyo? May nare-recall? Alam niyo noong mga panahong yun, sa kasagsagan nga sa sobrang busy, ay siyempre may kanya-kanyang mga spekulasyon sa mga sa nangyari. Pero hindi ko po alam kung ano talaga, hindi naman natin masabi ito yung motibo ng panahon yun. Pero importante, dapat sana nabigyan ka agad ng hustisya nung panahon yun. Yun ang pinaka-importante. Mabigyan ng hustisya. Anyway, hayaan natin kung ano pang susunod dun sa Quad Committee. Pero yun nga, sana, gaya ng binabanggit nyo, dapat factual yung mga ilalahad, Sa bagay, nag-umpisa na dun sa isang na napilitan tuloy yung mag-apologize dahil idinawit ang isang dating PNP chief. Bandang huli, I'm sorry dahil hindi naman pala totoo, hindi naman pala accurate yung kanyang impormasyon. Anyway, kanina nabanggit ko, by end of September, sinabi na ng PhilHealth, meron na silang pinalabas na bagong policy, yung single confinement policy. Kayo nagpapascrap nito. Ibig sabihin yan, starting today, October 1? Just an assurance sa publiko, Sen. Aprobado na po ng Board of Directors ng PhilHealth ang pagtanggal ng single period of confinement policy. At next week, inaasahan na nating ma-release na officially ng PhilHealth ang dokumento. Bilang chairman po ng Senate Committee on Health and Demography sa Senado, isa pong malaking tagumpay upang tuluyang matanggal po itong anti-poor, anti-people policy na ito. Na-discover po natin ito nung panahon na nag-hearing po tayo sa Senado. Alam nyo, 2013 pa itong polisiya nila. Sabi ko, bakit wala man lang nakapag-isip sa inyo? Napaka-common sense naman yan. Ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Dapat po tanggalin itong polisiyang ito, itong single period of confinement policy. Alam nyo bakit? Pasintabi lang po sa kumakain. Ako, mahilig po akong kumakain sa street foods. Sa tabi-tabi. Makita nyo sa Facebook ko. Sa Bongo page, tingnan nyo dyan. Kakain ako ng quick, kakain ako kahit saan. Wala po akong pili na tao. Kahit saan lang ako kumakain. Pag sumakit yung tiyan ko, na-admit po ako bukas. Alam nyo, within 90 days, bawal po muli ma-admit sa parehong sakit. Ngayon, pag nagka-pneumonia tayo, ma-admit tayo next week, bawal po i-cover ulit. Maselan yung pagbubuntis mo, nagka-bleeding ka, bawal i-cover ulit. Kalokohan po yun. Mapigilan mo bang magkasakit?
Ang dami pong pera ng PhilHealth. Dapat po gamitin nyo po ito. At marami pa po akong isusulong na mga dapat nilang idagdag pa ng mga benefit packages. Ang ibig ko sabihin, aside from tanggalin na po itong single period confinement policy na ito, ay dapat dagdagan po ang kanilang mga benefit packages. Ang dami pong sakit. Halimbawa, ngipin, itong sa mata. Alam mo, marami tayong mga bata na nahirapang magbasa, no? Hindi nila alam na may sakit na pala sila sa mata. Marami pang ibang sakit na dapat nila expand benefit packages. Pangatlo, increase case rates. Taasan yung case rates para mas makinabang pa ang ating mga kababayan na mas malaki pa po ang mabawa sa kanilang mga hospital billing at lesser po ang out-of-pocket expenditures. At pang-apat po, may pinasa tayo na batas sa Senado. Ito pong amending the Universal Healthcare Law ay dapat po by next year sana babaan na po ang premium contribution dahil kaltas po yan sa sweldo natin. Naku, sinabi mo pa. Pagka nagkatotoo ho yan, Sen, marami ho talagang makikinabang. Teka muna ha, 12 million Pilipinos na ang natulungan ng mga malasakit center and counting. Ito ba madadagdagan pa, Sen? Una-una, tuloy-tuloy naman po ito dahil one-stop shop naman po ang malasakit center. It's a law, batas na po siya. Kung saan po nasa loob na ng hospital, yung 4 na ehensya ng gobyerno, halimbawa, PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Mag-aambag-ambag po sila sa hospital billing. Alam niyo po, importante po ito sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Kung alam niyo, pag meron nagkasakit, damay po ang buong pamilya. Breadwinner po nagkasakit, damay po ang buong pamilya. Putol po ang income. Kaya, importante po na meron silang malapitan na one-stop shop. Dito po pumasok itong one-stop shop na ito. Kung saan po yung pwedeng lapitan ng mga Pilipino. 166 na po ang malasakit center sa buong Pilipinas. I'm sure dyan malapit sa inyo. Halimbawa, Chester. Kagagaling mo lang sa North Cotabato eh. Kagagaling mo lang sa North Cotabato, di ba? Teka muna. Meron po malasakit center doon sa Kidapawan. Sen, lahat ba ng provincial hospitals meron na? Hindi ko masabing lahat, no, pero almost all. Meron nga, halimbawa, may isang lugar, isang probinsya, may DOH hospital dyan. Halimbawa, kahapon po, galing po ako ng Nueva Ecija sa Gapan. Ako po yung adopted son na po ng Gapan. At adopted son po ako ng Nueva Ecija. Mismo sa kanila, yung kanilang 3 hospital doon, yung DOH Hospital, Dr. Paulino Hospital, meron pong malasakit center sa Talavera, meron din pong malasakit center. At halimbawa, doon sa Kidapawan, sinasabi niyo, yung provincial hospital. Yes, zero billing center. Opo. Punta ka ng Davao, meron pong regional hospital, Southern Philippines Medical Center, meron pong malasakit center. Punta ka ng Cebu, meron po. Halimbawa, sa Tagupan, punta ka ng sa Cagayan Valley, meron pong regional hospital din po doon. So marami pong mga provincial hospital na meron pong malasakit center. So sana nga lahat na, no ha? Anyway, Sen, last question na lang. Kayo kailan ka magpapile ng bid for re-election? Plano ko po, no, this week, ngayong linggo, mag-file po ng aking re-election ngayong Huwebes. Huwebes. Isa pong personal na karangalan para sa isang simpleng probinsyano. Tulad mo, Sir Angel, taga Mindanao rin po. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong binigay niyo po sa akin, sa mga kababayan natin Pilipino. Ako po'y patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Ako po'y magsiservisyo. Hindi po ako politiko, pero gagawin ko lang po ang aking trabaho. Ang pwede ko po ialay sa inyo ang aking kasipagan sa pagtatrabaho dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayan. At naniniwala po ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Sen, maraming salamat and looking forward for more bills and more programs na inyo pong isusulong. Marami hong nakinabang doon sa inyong mga programa, ha? Congratulations, good luck. Ang mga mahirap nating kababayan. Department of Migrant Workers sa OFW, meron na kayong departamento. Sen, maraming salamat, ha? Ingat po kayo. Magandang umaga. Thank you. Thank you po, Sir Angel, sa mga kababayan ko. Salamat po. Si Senator Bong Go.
Maganda umaga, Pilipinas! Uy, tulak ng shabu sa Quezon City na aresto sa ikinasang bypass operation sa Valenzuela. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May buntag Queen Angel, bumagsak na sa kamay ng Valenzuela Police ang babaeng tulak ng shabu sa Quezon City. Ayon dito kay Police Colonel Nexon Kayaman, nasa mahigit 200,000 pesos halaga ng shabu ang nasamsam sa suspect na si Agnes Janice, 44 years old, residente ng Quezon City. Noong una ay paunti-unti lamang niyang naglalako ang suspect hanggang sa tumawid na ito sa Valenzuela. Sasampal ngayon ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 itong suspect. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque at sa lahat ng mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas. Kung kayo ho'y magpapasalubong ng tsokolate, tangkilikin na lamang ang tangerine chocolate. Huwag na ho yung imported dahil ito po'y lasang imported din, looks imported at talaga namang gawang atin. 100% gawang Pinoy ang tangerine chocolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho tayo ng dekalidad na cacao beans para ma-process upang maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik ho natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Happy birthday kay Dr. Helen Tan na nagdiriwang din po ng kanyang birthday ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 5. So, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga-Binangonan, Rizal at sa mga kalapit probinsya. Silipin ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal. Meron po silang yung townhouse Bianca model, Aba, 2-story house yan na may balcony. 2 hanggang 3 bedrooms at pwede ho niyong ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos na monthly amortization. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908. Ulitin natin ang 0917-719-7908. Yung bang paglabas ho ninyo ng balkon, pagkagising nyo sa umaga, aba, sasalubong ho sa inyo malamig na hangin at magandang tanawin. Yan po ay isa lamang ho sa mga proyekto ng St. Monique Ballet dyan po sa Binangonan, Rizal. The most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Napakalapit lamang din po sa iba't ibang mga amenities. Ulitin natin, tawag ho kayo sa 0917-719-7908. Samantala, dagdag proteksyon sa mga marino, suportado naman ang trabaho party list. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa. Edniel, good morning. Suportado ng trabaho party list ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na isabatas na ang Republic Act No. 12021 o ang Magna Carta for Seafarers na layong protektahan ng mga marinong Pilipino. Ayon kay Attorney Michelle Espiritu, tagapagsalita ng trabaho party list, maituturing na tagumpay para sa mga marino ang pagpasa sa naturang batas na layong pagandahin hindi lamang ang mga benepisyo kundi pati ang mga programa para sa training, education at cadetship. Paliwanag ng tagapagsalita ng grupo, napapanahon ng pagsasabatas ng Magna Carta ngayong napapaulat ang mga mapanganib na insidente para sa mga kababayan nating naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Para kay Attorney Espiritu, hindi man may alis ang panganib, dobling pasahod naman ang handog ng mga manggagawang marino na sasabak sa hanap buhay na ito. Nangako ang trabaho party list na tututukan ito ang pagpapatupad ng batas sapagkat may mga probisyon itong tinututulan naman ng ilang organisasyon. Kasama rito ang pangangailangang mag-post ng execution bond kapag nanalo sa kaso ang marino habang nag-a-appeal ang ship owner o manning agency. Babantayan ng grupo ang prosesong pagdadaanan ng mga marino upang makapag-claim ng kanilang mga benepisyo. Paliwanag ni Attorney Espiritu, maaaring mahirapan silang makuha ang benepisyo dahil kailangang patunayan na ang mga natamong sakit o sugat ay dulot ng trabaho, kaya't bubuo ang trabaho party list ng grupo ng mga abogadong maghahandog ng libreng assistance sa mga apektado. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Oras sa buong kapuluan, 7 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Magandang umaga kay Dennis Gadil. Dennis, good morning ha. Ay, Mayor Senny Mendoza ng Talisay, magandang umaga po.
Nanay Naida ang Ping. Justice Max De Leon, kumusta na ho kayo ha? Traffic asahan daw po sa Elliptical Road ngayong umaga. Bakit? Bal Gonzales, RH5. Bal? Baldo. Ano meron sa elliptical circle? Malu. Nawawala si Baldo. Andiyan po si Bal. 3 minuto na lamang po bago mag-ACS sa umaga. Bago tayo magpaalam muli ang ating paalala, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Para po sa ating mga suking taga-subaybay. Andiyan na si Bal. Bakit sa circle ba magpapahal ng para ho doon sa mga kakandidato for national post, yung mga senador at saka mga party system, sa may gilid po ng Manila Hotel kayo magpapile ng inyong COC ngayong araw na ito ha. At ang pakiusap po, huwag na magbitbit ng sangkaterbang mga rara boys at saka mga rara girls ha. Magiging pampasikip lang yan ng daloy ng trapiko at magiging sakit ng ulo. Balikan natin si Bal Gonzales, RH5. Bal. Kuya Angel, magkakaasahan na itong pagkakaroon ng paghigpit ng daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Quezon Memorial Circle o dito sa may bahagi ng Elliptical Road dahil sa patutupad na stop and go scheme ng lokal ng pamahalaan ng Lungsod Quezon. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Week nagaganapin sa liwasang Aurora sa loob ng Quezon Memorial Circle sa pamamagitan ng Social Services Department at Office of the Senior Citizens Affairs. Sa abisong inilabas ng Quezon City Transport and Traffic Management ay magbabagal ang daloy ng trapiko sa Quezon Memorial Circle na nakatakda ngayong alas 7 o dakong alas 7 ng umaga. Nagtalaga na ng sapat na traffic enforcers ang TTMD at Department of Public Order and Safety para may saayos ang daloy ng trapiko. Pinapahayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong mga ruta. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Ay, Attorney Nabil Tan. Nanonood din ho dyan sa ngayon sa Zamboanga. Buenos dias sa ating pong mga kababayan dyan po sa Zamboanga. Si board member Nabil Tan ng BARM. Professor Andy Pereira, magandang umaga. Mainit ang ulo ni Prof. Dahil po sa politika. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ng ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Albert Einstein. Ang sabi niya, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. 2x2 at ACS Balita in just a while. Magandang umaga, Pilipinas!